Hello, dito na naman tayo. Ito yung lingkod si Trunks, no? Magbibigay na tayo ng reaksyon doon sa nangyaring road rage doon sa sikat na motovlogger na babae, si Yana, no? Ah, Bigyan natin ng reaksyon kung ano talaga yung mga nangyari doon step by step, no? At least maintindihan natin kung ano ba talaga ang nangyari, sino may mali. So, let's see, umpisa natin dito sa mula sa Alam mo, lubak-lubak yung daan. You tell me, bakit nga ba? Ito na mamakyo. Bakit nga ba? ditong mga convoy siguro, so nauna na sila, no? So may mga convoy silang mga SUV din, galing sila yata sa camping. Eh, pagkarinig ko kasama pa nila dito si Senator JB Ejercito. But I think doon sa nangyaring road rage, wala na doon si Senator. I noticed this truck has been hurting lanes without. Yan. So dito pala nakita niya na nasa unahan yung pickup ni Mr. Pascual. So sabi niya, I noticed this truck has been herding lanes without checking his surroundings like a damn ass. So galit na siya, bad trip na siya dito sa driver pa lang, umpisa pa lang. I decided to speed ahead. So una pa lang, mali na yon. Big mistake. Hindi ka sigurado kung anong ginagawa ng driver sa unahan mo, wag na wag kang magpatiuna. Pwede kayong maaksidenteng dalawa dyan. Anong gagawin mo dyan? Get his attention. Gamitin mo yung busina mo, gamitin mo yung kamay mo, or yung ilaw mo, headlight mo. Pag makuha mo na yung attention mo, let him know kung ano yung intention mo. Gusto mo mag-overtake sa kanan, gusto mo mag-overtake sa kaliwa. Maghantay ka kung magbibigay siya ng permiso if he will let you overtake him. Paano mo malaman yan? Mag-giveaway yan siya. Magsuslow down or magbibigay siya ng ibang signal sa iyo, maglalabas ng kamay or sinasabihan kanya na okay, go ahead. Hanggat hindi siya nagbibigay ng permiso, wag na wag kang mag-assume na pwede kang magkuhan. Kasi you already know, medyo gumigewang-gewang siya. Pero sa huli, nalaman natin, umiiwas siya sa lubak. And this is a very remote road naman. Hindi naman to open road, national road. No? Walang lanes diyan. Paano mo malaman na kumakain ng lanes? O, di ba? Hindi mo masabi diyan kung saan yung divider ng lane nyo, kung saan yung isang lane diyan, saan banda natatapos. It's a rough road. So, one big mistake, hindi mo alam yung sinasabi, ginagawa ng driver, hindi mo alam ang nasa utak ng driver, baka lasing yan, assuming baka naka-drugs yan, or baka inaatake sa puso yan. Hindi mo alam, then you just decided na papaspas ka at mag-overtake. Madidisgrasya ka dyan, kakamatay mo yan. One big mistake. Una. Pangalawa. Checking his surroundings like a dumbass, I decided to speed ahead. Notice how he doesn't use the freaking side mirror or signal lights, like you're supposed to pay for it, like subscription. Pangalawa, right side ka nag-overtake. Hindi rin ina-encourage yan, mag-overtake ka sa right side. Bakit? Pag right side ka kasi nag-overtake, malapit ka sa pedestrian o sa sidewalk. Walang space dyan masyado. Anong mangyayari pag sakaling igit-gitin ka nito? Mapupunta ka doon sa sidewalk. Pwede mong mahagip yung mga pedestrian or yung mga tao doon sa sidewalk. That is why they always encourage you to always overtake sa left side kung nasaan yung driver. At least makikita ka ng driver agad. And then kung sakali mang alanganin ka sa posisyon sa space, pag free naman yung space doon sa kabilang lane, pwede kang kumain doon. No? Wala kang tatamaan. So that is why lagi kang nasa driver's side nag-o-overtake. Pangalawang mali mo dyan. Let's continue. Pangatlong mali, nagbigay ka pa ng finger. Para sa ano yung sa finger na yon? Although medyo naggitgitan kayo doon, hindi ka naman you have to, sana nagkuhan ka na lang, let it go.
Diba? Nilet it go mo na lang sana. Wala namang nangyari. Yung pagbibigay mo ng finger, nag-iimbita ka ng gulo. Nag-iimbita ka ng gulo. Unang-una, pag nag-imbita ka ng gulo, unang-una, hindi mo teritoryo yan. Hindi mo kilala yung tao. Mamaya, baka NPA yan, baka psycho yan, psychopath. Baka ma-impluensyang tao yan dyan sa Sambales. Oh, nag-assume ka na naman na ikaw ang magaling. Ikaw ang matapang. Hindi ka nagmagamit ng isip. Oh, mataas na masyado yung emosyon mo. Taas yung emosyon, intelligence is high, emotions are high, intelligence is low. Masyadong mataas yung emosyon niya, umpisa pa lang. Bad trip na siya kay Manong sa driver ng Nissan. Malayo pa lang kasi nga daw, giwang-giwang yung takbo. So, mataas na yung emosyon niya. So, yung intelligence niya, pababa ng pababa. Oh, nagbigay pa ng finger, inviting trouble. Okay na sana, lusot na eh. Wala namang may nangyari. Di ba? Kamusta? All good. Super good. Super good naman. Ayan na, pick up! Sapakin natin. Oh, ayan na si Cap, sapakin natin. Tapang mo, girl. Unang-una, sabi ko sa iyo, hindi mo teritoryo yan. Hindi mo kilala yung ng driver. Oh, ayan na si Cap, sapakin natin. Tapang ni girl. Oh, makuha naman yung tanong niya, ba't namamakyo ka, boss? O, boss pa yung tawag sa iyo. At least may respect pa. Pero anong sagot mo? Sorry, ano? Sumamakyo ka. Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mong lubok-lubok yung daan. You tell me. Bakit nga ba? You tell me. No, you tell me. You tell me. Huwag kang mamamakyo. Bakit nga ba? You tell me. Nagit-git nyo kasi May side mirror ka, ako wala. Hindi ka... Oh, pangatlong bawal. Bakit wala ka side mirror? Gumagamit ka ng public road na ginagamit ng publiko. You are not exempted na huwag mag-side mirror pag gumagamit ka ng public road. Kailan pa nag-exempted yung mga all-terrain na mga motorbikes? Kung gumagamit sila ng public roads. O may lagayan ka ng kwan mo, ayan oh, lagayan mo ng side mirror mo. Bakit wala kang side mirror? Tinatanggal yung side mirror pag during the event, pag may race kayo, may exhibition, yun pwedeng tanggalin yung kwan. Pero pag once na bumalik ka na sa national road, national highway, public road, dapat may side mirror ka. Correct me if I'm wrong sa mga manonood dyan. Ha? Oh. Bakit wala siyang side mirror? Oh. Tapos pabalang pa yung sagot niya kay Manong Jimmy Pascual. Gumagamit side mirror mo? Dumbass. Tinawag niya pang you dumbass. Another one. Ad hominem pa, ng kwan pa, ng alipusta pa. Oh. Huwag ka nun na. Ikaw ang wag ganon. You use your side mirror. Bitches. Nagmatastik ko nila. Kung ganyan ka pa, sira ulo. Wala. Pwede mo nga fucking plate number yan. Sorry po. Mais ka. Paragin ko yung pangit ng pick-up. Bitches. Ang ina mo, bababaan mo pa ako, gago. Oh, minura mo pa agalit. Diyos ko. Minaliit mo na yung tao, inalipusta mo, tapos minura mo pa parang, ay, Diyos ko. Pag ganito yung mga motovlogger natin dyan sa Pilipinas, marami talagang mamamatay. Maraming mapapaaway at maraming makakasuhan. Oh, walang respeto, mayabang, hindi alam yung rules sa kalsada. Hindi niya alam ba? Oo! Kapag gaganunin, tarantado ang puta mo na. Relax lang. Oh, so ayan.
yung kikitain mo dyan sa vlog mo na yan, na sinasabi mo mga $600, papupunta lang yan sa abogado kasi sasampahan ka ng kaso. Pinapatawag ka pa ng LTO, baka matanggalan ka pa ng lisensya. Yan lang. No? Pan lang, no? Wag mayabang sa kalsada. Yan na yung pan natin dyan sa mga iba nating riders ng mga pasaway. Wag maging mayabang, no? At kung at tingin niyo yung isa kabilang driver ay medyo alanganin na yung galaw, kayo na yung mag-ingat. Wag niyo nang salubungin na dahil alanganin na nga yung galaw ng isa, sasabayan mo rin. Parehas lang kayo madidisgrasya na. So yan, hanggang dito na lang. Sana okay naman yung bigay ko ng reaction. Sana may naibigay akong kaalaman sa inyo kahit papano. Maraming salamat. God bless. Happy weekend everyone. Bye-bye.